Hintahin natin kung sino yung mga mababanggit, yung nagtatapang-tapangan dyan kahapon, yung mga naghahamon-hamon. O, lumabas din kayo pagka nabanggit yung pangalan nyo, ha? Ang tagal nyong nanahimik, 9 na buwan na walang nangyari. Ang nakulong, Diskaya. Puta, wag nyo kaming pinaglololoko. Bulbulin na kami, tumagal na kami ng ganito, tapos ganyan lang iaalok nyo, lollipop lang. Mga kayon, sa sobrang lupit, umasta netong mga to, expelled si Congressman, actually ex-Congressman Kiko Barsaga. Pinagbutuhan eh. Di ba? Pinagtulungan. Meron tayong mga video dyan. Panoorin natin, medyo mahaba-haba ito O, puisahan muna natin dito. We are being paid almost over 10,000 a day and then pakangkang lamang po. Paupo-upo kayo dyan, hindi dyan in the comforts of your home. Ano sabi ni Kiko? 10K lang ba? Baka 10M per day. Salamat, taxpayer. Kahit ngayon magdadakdak etong si Kiko Barsaga, sigurado wala nang mangingialam at wala nang kukutsa sa kanya. Finally, ex-Congressman Kiko Barsaga, wala ka na doon sa sinasabi mong palagi na House of Crocs. Di ba lagi yan sa opening ni Kiko Barsaga? Kiko na lang tatawag ko sa'yo, ha? Pero sobrang proud ako sa mga ginagawa mo. Actually, hindi proud. Saludo. Saludo ako sa ginagawa mo at sa ginawa mo at sa nagawa mo dahil pinaglaban mo kung ano lang talaga yung totoo. Di ba? Hanggang sa matanggal ka, hanggang sa may expelled ka. And it's okay. At least pagka tinawag mong House of Crocs, wala ka na dun. At least sila lang yung tatamahan. Ika nga, bato-bato sa langit ang tamaan. Putang ina, di aray. Mga kayon, paki-like and share itong video natin para sa algorithm at saka paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo, kung hindi pa paki-subscribe. Doon sa description box natin sa baba, meron tayong 3 backup channel dyan. Yung Tito ng Ina Mo, food vlog natin. Yung Jomo Lang World Travel para sa travel natin at saka yung podcast natin. Paki-subscribe lahat mga kayon. Alam ko, nandiyan kayo para sumuporta kay BP Inday Sara. Ako din. Kaya sana yung inihiling ko, yung lambing ko sa inyo, sana masuportahan nyo rin ako. Maraming salamat. Paki-subscribe lahat at paki-click yung bell icon. Game! Ulit! I would like to say see you in 2028 pero hindi naman nila itutuloy ang 2028 election. I think that's the original plan. Pero since na isinambulat na ni Senator Amy Marcos yung plano nila, hindi papayag ang taong bayan. You try it! Come on! You try it and you will see kung anong gagawin ng taong bayan. I think wala nang papayag dyan. Masyado na yan. That's obviously a demonic act. Pagka ginawa nyo pa yan. Ano yan? Martial law. Sabik na sabik sa kapangyarihan. Pero takot naman pagka nabanggit yung pangalan. Di putang ina. Di ba? Ang tatapang nyo Pero ng flood control, asan kayo? Yung mga Tulfo brothers, asan kayo? Puta mabuti pa yung nasa nagwewel ka sumasalo ng bato, ng palo Maipaglaban lang nila yung karapatan at yung katotohanan about sa flood control issue. Kaya nagre-reels man sila sa sarili nila, tinamaan sila ng batuta, etc., na bato, na daganan. At least pinaglaban nila yung katotohanan. Ipinaglaban nila yung karapatan ng bawat Pilipino. Pilipino tayo Pilipino tayo. Dapat ipaglaban natin kung ano yung para sa atin. Ipaglaban natin kung kalaban man natin, gobyerno, ipaglaban natin kung ano yung karapatan ng bawat isa sa atin dahil parte tayo ng lintik na gobyerno na yan. Pucha, maawa kayo sa mga Ang daming nangyayari. Maawa kayo sa mga nasalanta. Ng mga nasalanta ng bagyo, yung mga nawalan ng bahay, yung mga bubong na lang, puta pare, puking na talaga. I'm sorry kung nakakapagmura ako, pero pucha. Ito kasi ang problema sa atin Pagka hindi ikaw yung direct na tinamaan, medyo may sasawalang bahala mo pa Real talk yun. Totoo yun.
medyo hindi mo mararamdaman eh. Iilan lang sa atin yung talagang kahit hindi ikaw yung direkta na salanta, hindi ikaw yung direkta na apektuhan. Puta, pero yung dama mo, bihirang-bihira yun eh. Kasi nanggagalaiti ako. Kasi puta, every time na maaalala mo, every time na makikita mo, kalapastanganan eh. Alam mo yon? Kalapastanganan ng gobyerno kung bakit nagkaganon. I don't care kung sino kayo dyan. Diba? We don't fucking care kung sino kayo dyan. Pero gawin nyo ng tama yung trabaho nyo para sa taong bayan. Kahit magpayaman kayo, pakapalin nyo yung bulsa nyo, yung pitaka nyo, pare, hindi nyo madadala yan sa kabilang buhay. Okay, ready na ba kayo? Pakinggan natin yung sa House. Committee Report 298. Rec Committee Case Numbers P-2025-06 and SC-2025-07. Findings and Recommendations of the Committee on the matter of Representative Francisco Kiko A. Barzaga. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the chairperson of the Committee on Ethics and Privileges, Representative J.C. M. Abalos. The Honorable Abalos recognized for his sponsorship. Madam Speaker, distinguished members of this august chamber, ladies and gentlemen, I rise today on behalf of the Committee on Ethics and Privileges to sponsor Committee Report number 298 on the consolidated cases involving Committee Case number 6 and Committee Case number 7. The dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives must be safeguarded at all times. Legislative discipline is exercised not merely to punish, but to preserve the honor of this institution and to protect the public trust. While we welcome the dynamism and energy of our younger members, this innovation must never cross into disorderly behavior that breaches parliamentary decorum. To provide a brief background on these consolidated cases, on the 25th of December 2025, Representative Janet L. Garin filed a petition against Representative Francisco Kiko A. Barzaga Garin, for ha? disorderly behavior, violations of the House Rules, and Republic Act number 6713, which is Committee Case number 6. On the 29th of September 2025, Representative Barzaga filed a reciprocal sworn complaint against Representative Garin for conduct unbecoming of a member, which is Committee Case number 7. On the 19th of November 2025, the committee formally consolidated both cases to ensure a unified and orderly review. On February 3, 2026, the committee dismissed Committee Case number 7 due to the clear non-interest of Representative Barzaga to pursue his complaint against Representative Garin. The committee considered the absence of Representative Barzaga at the formal hearing despite prior notice as lack of interest in pursuing his case against Representative Garin. Thank you, Madam Speaker. Thank you, our dear Majority Leader, and to the sponsor, Chairman of the Committee on Ethics. Paborito ko po si Kulidesma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? O gusto ang isip, ngunit sakim naman na lubos? Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Maganda yan sasabihin ni, provocative ni o ka-harsh, Egay. ito ay hindi sapat na dahilan Yes. upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Correct. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. My concern is whether expulsion would be perceived as punishment for dissent rather than on genuine disorderly behavior. A court would likely be reluctant to interfere with the House internal disciplinary powers. However, from a constitutional law perspective, expelling a representative for criticisms
harsh language, and controversial social media posts would be difficult to defend as a proportionate exercise of the expulsion power. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Exactly. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan Correct. ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. Correct. This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barsaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Minsan, dumalo ako sa burol ng aking kamag-anak ng aking high school classmate. Pinakilala ko sa mga naroroon. Si Egay po, kaklase ko, congressman ng Caloocan. Hindi po buhaya yan. Matino yan. Napaisip ako. Nasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang FB post, "This house is a crocodile farm." This is not just himself speaking. Actually, it is a reflection of what the people think and view us. Correct. Honorable Erice, have another minute. Sa South Lounge, sa Huntahan, hindi naman kinakaila, marami. Uusap-usap tayo. Ina-admit natin, hindi maganda ang tingin sa atin ng mamamayan. Talagang hindi. Anomaly. Hindi kasalanan ni Kiko Barsaga kung buhaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Correct. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties. Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ng mga nagsasalita. Yes. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts! Yan. Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Bilog ang mundo. Papanalangin ko na huwag dumating na tayo ang magiging biktima ng kapangyarihan na ginagamit upang apihin Titikas ang ninyo. malayang pagpapahayag. Ayon sa awit ni Alicia Keys, na ang title ay Karma. Karma. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo o lola ni Kiko dito sa Kamara. Ang bata, kung nagkakamali, alam ko, Tinutuwid. hindi gaanong normal yung mga gawi ni Kiko dito sa Kamara. Pero minsan, yung bata, nakakatuwa. Pero yung mga matatanda na ayaw magbago, Correct. dapat, paalalahanin natin, dapat habang tumatanda tayo din sa Kamara, tumitino rin tayo. Yes! Salamat Galing po. mo. Madam Speaker, Diba? Grabe, habang tumatanda kayo dyan, sana tumitino kayo. Kaso baligtad dyan nangyayari. Ito yung sinasabi ko, na baka dito tumama si Jose Rizal, si Gat Jose Rizal, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Put Kiko Barsaga and also Leandro Lebiste sa magandang posisyon to lead. Dahil tanggap na natin na itong mga to ay talagang yung political will ay talagang maayos at talagang meron namang ipagmamalaki. Ilagay nyo na yung mga bata, kayong matatanda, magpahinga na kayo. Total, uma-adapt na lang din kayo sa sistema eh. Nagnanakaw pa kayo. Diba? Nangungurap pa kayo. Wag nyo sabihin wala. Wag nyo sabihin hindi. Wag nyo sabihin walang korupsyon sa Pilipinas. Puta, lalaki na natin dito. Kahit bata, alam na yan. Diba? Pakinggan natin. Goma. Diyos ko, Goma.
Doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo pa minsan-minsan. Di ba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Tama, 'di ba? Pero alam nyo, pero wala eh. Ex-congressman na, nagpalit na ng pangalan si Kiko Barsaga. Ex-congressman Kiko Barsaga na eh. Ang nilagay niya eh. O napagbotohan na, na-expelled pa rin eh. 'Di ba? Okay. To the people of Dasmariñas, Cavite, I'm sure naman nasa katinuan kayong pag-iisip. Alam ko naman, nadama nyo rin eh. Di ba? Alam ko naman, nadama nyo yung hirap ng bawat isa sa atin. Kay minimum earner ka man, nakakaangat ka man sa buhay, mayaman ka man sa DASPA o sa DASMA o yung mga tipong sakto lang, naramdaman natin eh. Di ba? Naramdaman natin. And I think it's about time na rin na kumilos tayo. Hindi lang kahit boses. Kahit boses itong ginagawa natin. Kahit boses, kilusan natin. Tama na eh. Hanggat nandiyan sila. I know, hindi natin completely maaalis ang korupsyon sa Pilipinas. Even Tatay Digong, hindi naman naniniwala sa ganun eh. Pero sana, bawasan natin. Kasi masyadong madami. Lahat na lang sila, karamihan sa kanila, na gusto patabain lang yung mga bulsa nila, patabain lang yung mga bahay nila, pagandahin yung bahay nila, bumili ng bahay sa ganito, bumili ng mamahaling relo, ng mga bags, wala naman problema doon. Kung meron ka naman talagang pera at kung pera mo naman, bakit hindi? Pero kung sasabihin mo na nanakawin mo yung pondo ng bayan, tapos yun ang pambibili sa mga luho mo, ibang usapan na yan. Tapos karamihan sa mga taong bayan naghihirap dahil dyan. Yung flood control, hindi naman magkakaganyan kung naibigay talaga yung tamang pondo para dyan eh. At hindi lang flood control, health, education, lahat na. Ano pa bang matino? DPWH. Diba? Lahat eh. Yung pangapondo, yung sa PhilHealth. Quality education, kung talagang naniniwala kayo na dekalidad ang edukasyon sa Pilipinas. Bakit yung mga anak nyo naka-enroll sa mga pampribadong eskwelahan? Hindi i-enroll nyo sa pampublikong eskwelahan. Bakit? Hindi kayo believe? Yun tayo. Di ba? Ngayon, nagsasalita kayo kay Kiko Barsaga ng ganyan. Bakit? Kasi si Kiko Barsaga ngayon, hero.
Kasi talagang nag-stand siya sa kung ano yung talagang pinaniniwalaan niya at kung ano yung katotohanan para sa kanya. Kayo ngayon nagsasalita. Wala din naman. May nangyari ba sa boses nyo? Sasabihin nyo na may dignidad ang House o ang lower camera. Wala na rin. Even the Senate, wala na din. Nanonood na lang sa inyo yung mga tao, yung mga content creator para ma-download yung video nyo at makagawa ng content. Kahit ako, hindi na ako nanonood sa inyo, pinanood ko lang to para makagawa ng content. Kasi wala na eh. Wala nang saysay para manood pa sa inyo, para paniwalaan kayo. Iilan na lang sa inyo talaga yung talaga may dignidad. Sa totoo lang, sa House, sa lower, sa Senate, iilan na lang. Karamihan, nilalaro nyo na lang. Magpakatao kayo. Di ba? Magpakatao kayo at magpakabayan kayo. At least, pag nawala kayo, namatay kayo, hero kayong titignan ng taong bayan. Hindi yung kahit sa kamatayan nyo, minumura pa din kayo. Sobrang sakit nun ha. Sa bagay, hindi mo na mararamdaman yun. Hindi ka na makakaramdam na sakit kasi wala ka na eh. Pero yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, na sila yung makakabasa ng komento na minumura ka habang patay ka na, puta, sobrang sakit nun. Double kill yun. Diba? Kasi, bili mo, hindi na naaawa sa'yo tayo, patay ka na, imbis na simpatsyahan ka, hindi nila ginagawa. Kasi nung nabubuhay ka, puro kawalang yan din yung ginawa mo. Gusto ba natin yun? Siyempre hindi, walang sino mang mga mahal sa buhay na mumurahin yung mahal nilang sumakabilang buhay. Diba? Sobrang simple eh. Bakit si Tatay Digong ganun-ganun na lang kung sambahin? O hindi naman sambahin. Kung lumabas sa kalye, pagkasigawan Duterte. Bakit? Bayad-bayad mga yan? Kahit bayad yung mga yan, putya, hindi yan lalabas ng wantosawa ng ganun. Siguro kung bayad yan, isang beses lang lalabas yan. Pagkakuha ng bayad, oops, okay na. Kung bayad, ha? Pero karamihan dyan, at halos lahat dyan, puta, hindi mo kayang bilhin ng pera. Kasi lahat dyan, pagod na. Lahat dyan, nakaranas at nakita nila yung ginhawa kahit nung si Tatay Digong pa yung nakaupo. Minsan na natin naramdaman na safe maglakad at umuwi ng madaling araw nung si Tatay Digong yung nanunungkulan. Ngayon, ano na? Di ba? Nakakatakot na ulit. Eh kasi kayo, yung mga mayayaman, sa villages nakatira yan eh. Sa mga mamahaling subdivision, executive subdivision nakatira yan eh. Siyempre, hindi yan mapapasok. Di ba? Eh paano tayo? Yung mga madaling araw umuwi kasi kakakayod kahit ayaw natin. Yung mga anak natin na umuwi ng gabi kasi nagtatrabaho, nag-aaral, pero di natin masundo kasi wala tayong kakayanan. Not knowing na balang araw o pag umikot yung roleta, sila naman yung matsatsambahan. Gusto ba natin yon? Siyempre hindi. Walang magulang na gusto yung ganun. Iparanas nyo sana na merong gobyerno na masasandalan ang taong bayan. Hindi yung para sa inyo lamang. Di ba? My fellow citizens, I have just been expelled from Congress, and this is my parting message. Firstly, I'd like to discuss the most imminent threat to our nation, the threat of war against China. Multiple members of Congress, and even Malacanang itself, has publicly shown interest in escalating our military tensions with China due to the issues involving the West Philippine Sea and the Taiwan Reunification Plan. I have repeatedly expressed my disagreement towards this proposed policy, as our military is incapable of directly combating this neighboring superpower. We must not continue to pose a threat to China's national defense. Secondly, the flood control corruption issue. While I have stated that former House Speaker Martin Romualdez is involved in the anomalies within the 2025 budget, I can confidently say that he is not the mastermind. Just like former Congressman Saldico, he was instructed to pass the 2025 budget by Malacanang, the same budget which has led to the deaths of thousands of Filipino citizens. Exactly. Third, Eh, no? on the topic of Mindanao secession, I've traveled to Mindanao multiple times, and I've noticed the growing sentiment within the locals of wishing to separate Mindanao from the Philippines. Due to the rampant corruption in the national capital region, the exploitation of their natural resources, and the way that they are treated as second-class citizens within their own country. I believe that Mindanao secession is a topic that must be seriously discussed, not just by our government, but the international community as a whole. Fourth, our local currency. Rampant inflation has rapidly worsened the quality of life for middle and lower income citizens.
With the expectations of worse circumstances in the near future, the instability of our local currency adds to that, reaching new record lows nearly every week. The threat of hyperinflation is not something that I'm willing to risk for our countrymen, which is why I drafted the proposal to temporarily abandon the Philippine peso as our national currency and switch to the US dollar for our transactions. Dollarization also comes with the added benefit of ease of transfer for overseas Filipino workers, which a significant part of the working population is composed of. I'm the expelled Congressman Kiko Barzaga, and I approve this message. Diba? Saludo kong ex-kong Kiko Barzaga. Kita-kita tayo sa 2028. Susuportahan kita, ikakampanya pa kita. Maraming salamat sa mga tulong mo, sa paniniwala mo about sa katotohanan. Kiko, my Congressman Barzaga. Alright? Di ba mga kayon? Doon ako bilib eh. Sa kay Lian eh. Yan yung mga kabataan na talagang pagka hindi kasi lahat ng matatanda, alam mo, kaya nila eh. Di ba? Ipasa na natin sa mas may kaya. Total, ano naman eh. Matanda na kayo. Di ba? Yung mga talagang nangungurakot, yung mga magpahinga na kayo. Diyos ko. Ibigay nyo na sa kabataan. Hindi na to para sa atin eh. Di ba? Actually, hindi na to para sa atin. Para to sa mga anak natin at saka sa mga lola't lola natin. Palibasa kasi kayo, settle eh. Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, sa ibang bansa nyo pag-aralin, sa ibang bansa nyo papatirahin. Eh, paano naman yung mga iba na hindi capable, na hindi able, na gawin yung mga ganyan gaya ng ginagawa nyo? Di ba? Yung relo nyo, bahay at lupa na eh. Yung kotse nyo, isang buong matrikula na ng buong pangkolehiyo ng mga maralita eh. Pero kayo, sige lang kasi hindi kayo direct na naapektuhan. Di ba? Doon papasok yung pagiging malasakit at pagiging makataong bayan. Ganyan na ganyan si Tatay Digong. Kaya talaga yung pagmamahal, hindi mo maaalis eh. Pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong, hindi nyo kayang tapatan. Sa totoo lang. Hindi nyo matatapatan. Baka sila BP Inday Sara lang ang makakatapat eh. Di ba mga kayon?